Is it okay to be friends with our ex? Gusto ko maging good influencer eh. Kailan ang kasal? So, hi guys, today. So, meron po tayong bagong vlog. So, ayan. So, medyo matagal-tagal din nung huli ako nag-vlog. Masyadong sound busy. Busy sa work as usual. Sobrang wala akong time. So sobrang wala akong time. Inamag na yung next content ko. So, today, it's Q&A tayo, guys. So, nag-post po kasi ako sa aking Facebook wall na aking selfie picture at tinag ko yung mga people na close sa akin, kung may mga questions po sila about me. Yun, the long wait is over. Ngayon ko na po sasagutin yung mga pinost niya sa akin at inamag na yung post ko. Inanap ko pa siya actually. So, before we move on, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe and of course share button and notification bell para po magiging notified kayo when my new video is up. So, i-check ko po yung first question. Ito pong question ay galing kay, sorry to pronounce, hindi ako sure kung tama yung pronunciation. Galing kay Seleman Samuel ba? Okay, galing na kay Seleman. Sabi niya, please tell your name. Ay, gabi. Kahit nakapost na yung name ko sa aking Facebook. Kung sa bagay kasi sa aking Facebook, so medyo confusing kasi yung spelling ng name ko. So, binaligtad ko kasi yung spelling ng name ko. Siguro, tinatanong niya, siguro, maybe, kung paano ko i-pronounce yung name ko. So, for you, Seleman, my first name is Sheila Mary. Baligtarin mo. Ay, okay, translate in English. You can try to reverse. You can try to reverse it, the letters, and then you will find Sheila Mary. Question number 2, galing kay Steffi Banawa. Ay, besh, kamusta ka na? Yan. Asan na yung ano natin, yung napag-usapan natin. So, ang question niya is, how to budget? Oh no. Oh no. Hindi ko alam yung how to budget. Wala po alam sa pagbabudget. Basta yung pag first day ng sahod, gastos dito, gastos dun. Oh my God! Wow! Tapos kapag nakita ko sa kalendary na malayo pa yung sahod, tipid. Hindi ko alam. Huwag akong tanong Chan. Tapos, third question natin ay galing kay Ate Luz B. Marie Priela. Yan kay Ate Luz B. Hi Ate Luz B! Kamusta na po? It's been a while po since bumisita ako sa bahay mo. So, yun. I hope na you're watching this kasi ngayon ko na sasagutin yung tanong mo. So, ang tanong niya is, bakit ba nagba-vlog? Ito kasi something na passionate talaga ako since I was middle of 18 years old. But wala kasi ako equipment, wala ako kahit ano para gawin yung mga ganitong bagay. So, nag-vlog ako kasi this is something na I'm really passionate and so maging good influencer as possible kasi ayaw ko pong masita ni Doc Ana.
So, yun, ito lang naman yung bagay na parang ini-enjoy ko lang naman. Parang hindi ko naman to minamadali. Ano lang, go with the flow. And as of this moment, yun na-discover ko pa rin kung ano ba talaga yung magandang niche for me. Pero as long as nag-enjoy ako gawin siya, sige, go lang. Basta, passionate lang akong gawin ko. Kung hindi man o hindi, go. So, let's proceed to fourth question galing kay Rose Baramena. Hi Mars, kumusta ka na? I miss you so much. Ang tagal na rin natin din nagkita. So, sana magkaroon ng reunion para sa mga dating nag-work sa Airgold Anabu. And advice nyo lang po ako kung magkakaroon ng reunion. And so, ang question ni Mars Rose Barameda, I request this. Paano ka magiging positibo sa kabila ng negatibong mga tao sa paligid mo? Always look on the positive side. Halimbawa, against sa'yo lahat ng mga tao. Isipin mo na lang, yung mga negative na tao na to, hindi ka naman nila kilala talaga. Hindi ka naman nila kilala eh. Kasi kaya lang naman sila nagiging negative sa iyo. Kasi ang nakikita nila is yung outside, yung mga reaction outside, but they don't know you internally. So, never mind them. Hindi ka naman pinapakain ng mga yan. Tsaka pare-pares lang tayo umuupo sa Enedoro. Stay positive by reading the word of the Lord and hearing praises and worship. So, kahit paano may ibsan yung feeling mo dyan sa mga negatibong tayo. Don't mind them, Mars. As long as you know the truth, don't mind them. And so, let's proceed to fifth question galing kay Maricel Dinamira Obrique. Hi, Bes. Kamusta ka na rin? Ito, best friend ko to nung high school. Sobrang pahimik nito. So, ito yung tanong niya. Kailan ang kasal? Wala pang date. Kasi, marami pang dapat asikasuhin bago yung I'm looking forward to that. Kung yun talaga yung pinagkaloob ni wala namang problema doon. Pero as of this moment, wala ka pong date. Kasi marami pa pong dapat gawin. Marami pong dapat i-fulfill and i-accomplish bago magkaroon ng date ang kasal. And so, next question, number 6. Galing kay Adrian Paulo. Ay, gusto ka na inis na kita. Tagal na natin hindi nagkikita. Hindi na tayo sabay mag-church. Hindi na tayo sabay mag-worship. Ay, now, kailan kaya ulit tayo makikita, bro? So, ang question mo is, ano yung pinaka kinatatakutan mo na ayaw mong mangyari sa'yo? Siguro yung yung maskam. Kaya yung maskam, lalo na yung mga whenever involved yung money, ayoko maskam. Kasi napakahirap kasi nun. Sabihin mo yun, mag-i-invest ko tapos scam pala. Nakakapanlo mo. I'm not scared of that thing. Pero I'm scared of scam. Yung talagang scam ako. Kaya kung yung mga binabasa ko sa Facebook, mga how to earn money, yun, binabasa ko talaga siya may check ko pati yung legitimacy bago ako mag-inquire. Kasi mahirap na. Marami kasang bonus ngayon. Tulad ngayon, kakating ko sa cellphone ko, may scam number dito.
Sa mga nakakaalam naman po dyan kung paano i-block yung mga ganitong text or call, comment down below naman guys. Kasi ang dami ko nare-receive ng mga scam. Kesyo na naano daw ng 300,000, 1 million. Tapos yung format pasa load. Yun. So, yun. Ayoko ma-scam. Then, proceed tayo sa next question galing kay Joy Food. Hi, Joy. See you sa CLDP next Saturday. So, ang question niya is, nakagawa ka na ba ng assignment natin? Grabe ha. Real talk ha. Hindi pa ako nakagawa ng assignment, pero gagawa ko mamaya. Pagkatapos nito, gagawa ako. Kasi, yun something na i-reflect ko pa yung sarili ko. Ayoko nung basta ko lang sinunagutan yung assignment ko. So, may mga reflection ako dyan. So, hindi ko pa po sinasagutan yung assignment ko. Okay? Yan. So, next question. Galing kay Adrian Brutiloma. Hi, Fruity. Kamusta ka na rin? Yan. Yan. So, ang question niya is, magkano kinita mo sa vlog Mars? Libre naman. Wala pa ako kinikita dito, bro. Bro, wala pa. Pag kumita ko, balitaan kita. Wala pa. The next question is galing kay Hansi. Hi po, Miss Sahara. Miss you so much po. And I hope that you watch this. So, her question is 3 major things to consider for vlogging. 3 major things to consider in vlogging. You have to consider your niche. Because you have to figure out what is the thing that you really want to do, that you're really passionate. When it comes to niche, make sure that the niche that you're going to do is somehow related to the latest or trending much better. First niche. Second, budget. Of course, there are some contents or vlogs that especially like bound in travel. You have to earn money for this kind of content, because if you don't have money, you cannot do such type of vlogs. So, of course, money. And last thing is, of course, gadgets. Of course, you cannot do any vlog if you don't have like any vlogging tools, like of course cell phone or camera, tripod, ring light, and everything. So you have to earn money to purchase your vlogging equipment. So let's proceed to the last question. Last question is galing kay Bella. Ay ate, kamusta ka na? So, her question is also English as well. So, I have to answer this in English as much as I could. So, her question is it okay to be friends with our ex? Oh no. All this, it depends on how you end up. And I have ex that we end up so badly, and it's really bad because he said, actually it's through Messenger, it's really bad for me, and he said that he wants to pull up with me, and I said, what? Pull up? I thought we're break. That's that time I am so, immature, and actually I can't accept the reality that he's calling up with me. So that's why I decided to break.
everything that we have. And after that, years and years, I have like bitterness in my heart. Then, after years as well, so I realized that I have to forgive him. So there's a time that he chatted me and asked me how I am. And then I said I'm fine. And then we talk about a lot of things. And going further on our conversation, we talk about our failed relationship, and I didn't stop asking why he break up with me. And then that time, he said the truth, and I accepted it because, you know. And then actually I said to him, sana noon mo pa sinabi para, 'di ba, at least nabago ko yung sarili ko, or naisip ko man lang kung tama ba. So, yun. Then, depende kasi kung paano nga kayo naghiwalay. Kasi may mga ex naman ako na, yun nga, friends naman kami kahit na niloko niya ako. We're still talking. Okay naman yung friendship, ganyan. I'm still supporting him. Kasi nung nag-break kami, we personally thought that this is the thing that we really want to happen to each other, because wala na akong nakikitang resolution sa taong nag-cheat eh. So, yun. That's why I end up the relationship. And yun, we became friends naman after that. Walang bitterness katulad nung una kong ex. Kapag ginosting kayo, I don't think so. Diba, yung taong ginost ka, yung taong nag-uusap kayo, tapos hindi na lang biglang nagparamdam, ganyan. Tapos, sobrang in vain ka, sobrang sama ng loob mo. Do you think na makikipag friends ka sa ganon? Pero, syempre, ano talaga yung evidence? Hindi, tao lang kasi tayo. Hindi tayo Diyos. Pero, tinuturo kasi ng Diyos na magpatawad tayo. Yun. So, it depends. Pero, depends yun eh. Pag ginosting ka. I don't think so. Depende kasi yun eh. Maliban na lang kung nakipag-reconcile or kinamusta ka. Pero kasi at the end of the day, kailangan mo pa rin magpatawad. So, kailangan mo pa rin maging friends. Kailangan mo rin maging friends kasi pag isipin mo yun, kapag galit ka, may kagalit ka, galit ka sa tao. Hindi lang ikaw yung mahihirapan. Pati yung sitwasyon. Mabigat sa damdamin. Madadala mo, sabihin mo, influencer ka. Tapos, nagtatanong ka ng nasama ng loob. May time para masabi mo na pwede ka na may pag-friends sa ex mo. It talks time. So, I think naubos ko na lahat ng questions nila. Gusto ko pong magpasalamat kasi umabot ako sa 754. Yan, sa pag-suporta, kahit na hindi ako masyado nakakapag-upload, kahit parang 1 week. Yan. So, salamat talaga sa mga sumusuporta at sa mga susuporta. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and tap notification bell so you will get notified when my new video is up. Bye!